Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Mabasa nyo rin. Ayan. Okay? Ayan po ang kanyang statement, mga kaibigan. So mamaya po, pupuntahan po natin yung mga natin. Mamaya guys, pupuntahan po natin yung mga major na balita natin, no? Mga updates. Talakayin muna natin itong sinabi po ni Mayor Baste, ang kanyang statement. Pero syempre guys, mamaya po babasahin ko po yung mga comment nyo, ha? Promise po. Tsaka yung mga tanong nyo. Kaya mag-comment lang kayo ng mag-comment guys para mabasa po natin. No? Kasi minsan sa sobrang dami pong nagko-comment guys, hindi na natin napapansin eh. To be fair naman sa inyo, para maging fair naman tayo sa inyo, mag-comment po kayo ha para mabasa natin at makita po natin. Okay? Dating gawin po yan ha. Sa ating mga suki dito, alam na po nila yan. So, ito po, tuloy-tuloy na po tayo guys. Babasahin lang po natin itong statement po ng ating Mayor Baste no, ng Davao City. Ang nakalagay dito mga kaibigan, what happened to former President Rodrigo Roa Duterte? The manner in which he was taken by the ICC through Interpol and PNP under the ground command of Major General Nicolas Torre raises serious concerns about due process and rule of law, the lack of transparency and apparent disregard for established legal protocols, says as dangerous precedent. If this can be done to a former president of the Republic, no? What protect is left for ordinary Filipino citizens? Actions like this create fear and uncertainty, shaking the very foundations of justice that the government is supposed to uphold. Our country is going through difficult and uncertain times. The Constitution, our democracy's foundation, has been put to the test by the very authorities of the people. Power is seemingly being used to silence and intimidate perceived political enemies. Now, we have verified information that search warrants have been issued targeting the residence of my father, former President Rodrigo Roa Duterte, along with the homes of my siblings and myself. Pati yung mga kapatid niya, pati po si Mayor Baste, guys. Pati si Mayor Baste kasama po sa pag-raid. I-raid yung bahay ni Tatay Digong, pati yung mga kapatid niya, pati itong si Mayor Baste, i-raid din nila. Grabe. This blatant act of intrusion into our private spaces raises serious concerns about the intent behind these actions. The PNP Pro 11 has denied this. But after the inconsistent statements regarding PRD situation, the public has very right to question the truth. What is their next move? This only adds to the growing concerns about harassment and intimidation. I see the overwhelming support of the Filipino people rising in defense of FPRD. I recognize your courage. I thank you. I draw strength from your unwavering stand. Now, more than ever, I will not be silenced. This is not just about attack against my family. This is about every Filipino who values justice and fairness. This is not just a question of legal procedures. It is a grave matter of upholding the integrity of our institutions and safeguarding our nation's sovereignty. Tuloy po natin guys.
Ito na po yung last. Ito na po yung last. Ayan o. Oh. Given all that is happening, it is evident that the current situation bears similarities to the martial law, even without an official declaration. That is why I urge every Filipino to remain vigilant, stay well informed, know your rights, and be ready to defend them. Now is the time to stand firm, protect one another from any abuse of power, and ensure that no Filipino is left vulnerable in these trying times. We are all doing our best to bring PRD home to the country he loves and to the people who have always stood by him. This is not just about PRD. It is about love of our country and standing up for every Filipino who struggles against poverty, injustice, and weak leadership. The people's call for justice and accountability cannot be ignored. Their voices will not be silenced. We will stand together, united, resolute, and any yielding in our pursuit of truth and justice. Tuloy ang laban, Mayor Sebastian Baste, Z. Duterte, Davao City po mga kaibigan. Ayan po ang kanyang statement. Napakagandang statement po mga kaibigan. Talagang makikita nyo guys na meron na talagang paglabag, no? Sinusubukan talaga nilang patahimikin po ang lahat ng mga sumusuporta po mga kaibigan sa ating former President Rodrigo Roa Duterte. Sinusubukan talaga nila guys. Di ba? Lahat po ng kanilang paraan na para maharas po ang mga Duterte mga kaibigan, ginagawa po nila. Opo, luslos talaga. Mga luslos talaga to. Mga kampon po ito ni Tambaluslos. Mga luslos kayo ba, mga buang? Oo, tanggalan nyo ng S. Ha? Luslos ninyo. Tanggalan nyo ng S ang luslos. Yun sila. Di ba? Kita nyo naman kagabi po mga kaibigan, no? Hindi po halos hindi po tayo nakatulog kagabi, di ba? Nagbantay po tayo mga kaibigan. Kasi bigla pong nawala biglang hindi na po nahagilap ni dating ES Medjaldea. Nagulat po ang lahat at na-alarm po tayo, no? Ito idagdag ko lang sa inyo guys, no? Kagabi pala mga kaibigan, pati pala yung mga medical niya guys, yung mga gamot niya, no? Mga tambal ni Duterte ba? Nawala din pala guys. Biglang nawala. Pero mo yung mga gamot, mga medical nawala. Pati yun nawala ha. Buti na lang bumalik po mga kaibigan. So okay naman. Kagabi po binigyan ko lang kayo ng update kung ano po nangyari kagabi. Kasi po prior po diyan guys, nagkaroon na kasi ng massive Nagkaroon na kasi ng massive na lumabas na pa yung mga tao guys sa bawat sulok ng Pilipinas. Pati po sa Davao, no, nagkaroon na po ng noise barrage. Ang dami na pong tao mong lumabas mga kaibigan. At bigla pong binalita guys. At yumanig nga no, sa buong social media na yung bigla pong nawala si Duterte kagabi. So pati kami dito, nagulat din, no? Kaya nag-change tayo ng topic Di ba? Bigla po nating tinalakay po yung biglang pagkawala niya. At buti naman, mga ilang minuto po ay bumalik din naman kaagad yung balita. At yun nga, nagpa-medical check-up lang pala si Pangulong Duterte. So okay na po lahat mga kaibigan. Wala na pong problema. So ngayon guys, ito naman ang lumabas. Warrant of arrest, search warrant naman guys ang lumabas. Sus Maria Joseph, wala na ba talaga kayong natitirang dignidad? Wala na ba kayong natitirang kahit konting man lang, yung tawag dito, ang tawag doon? Pagiging tao? Mga tao po ba kayo? Ha? Bakit po? Hindi pa sapat yung kinuha nyo na nga si Tatay Digong? Pinilit nyo na nga yung matanda para isakay sa eroplano para dalhin dun sa dahig. Ha? Hindi nyo man lang ginalang ang ating Supreme Court, ang ating batas, ang ating judicial system. Meron po tayo sa Pilipinas. Ha? Sabi nga nila, functioning daw. Well-functioning daw, mga kaibigan. Pero bakit hindi nyo ginalang? Ha? Ibig ba sabihin, wala talaga? Ha? Wala po tayong batas dito? Yan ba yung gusto nyo sabihin? Diba? Konti man lang, ha? Kahit konti man lang paggalang sana. Hindi nyo pinakita po sa ating former president. Sabi nga ng ibang mga ibang foreign or yung mga international community or yung mga foreign media, anong sabi nila? Hindi nyo ginagalang ang magaling yung presidente. Ha?
Hindi nyo ginagaling ang former president ninyo na dapat ginalang nyo. O hindi nyo ginalang. Ha? Heartbeat na naman siguro ang hinahanap nito. Ha? Naghahanap na naman sila ng heartbeat. Mga giatay. Bakit si Diwata mahilig sa heartbeat? Los-los ni mo Diwata, oy. Ha? Bakit mahilig siya sa heartbeat, mga kaibigan? Okay, no? Ang kinakatakutan lang naman natin dito, guys, sabi po ni Attorney Panelo, baka po magtanim-tanim. Yun lang po ang kinakatakutan dyan. Baka kasi, guys, di ba? Mahilig sila magtanim-tanim eh. Tanim ganyan. Mahilig sila magtanim-tanim. Yun lang po ang dapat bantayan. Kasi po, mga kaibigan, hindi po natin alam kung anong mangyayari pag sinalakay yung isang lugar eh. 'Di ba? Si John Abines, 'di ba? Biglang sinalakay yung bahay niya. This oras ng gabi. Ang oras ba 'yon? Alas 12 ba 'yon? Alauna ng madaling araw. Tulog na tulog siya, biglang pinasok yung bahay niya. Kinuha yung mga gadgets niya, 'di ba? Kagagawan po ni Diwata 'yun. Dahil balat sibuyas siya. So ngayon naman, ito naman, mga Duterte naman. Mga Duterte naman yung target nila, mga kaibigan. Di ba? Search warrant. Sus, Mariosep. Sa sobrang daming tao, dininay nila na wala naman daw search warrant. Fake news daw. Sana nga fake news yun, no? Pero anyway, mga kaibigan, ito po, basahin po natin, guys. Kasi nagbigay na rin po ng statement. Nagsalita na rin po si Pastor Kibuloy. Alam naman natin ang kalagayan ni Pastor Kibuloy, mga kaibigan, at alam naman natin na si Pastor Kibuloy at si Duterte ay talagang dati pa talaga magkaibigan na po yan, mga kaibigan, para po magkapatid yan eh. So basahin na po natin, guys, bago po tayo pumunta sa ating mga balita, basahin na po natin ang binigay na statement ni Pastor Kibuloy. Ito po, i-ano lang natin, asa na ba yun? Wait lang, lakihan lang po natin, guys, para mabasa nyo rin. Ayan po, mga kaibigan, no? As a former, ito po ang sabi ni Pastor, babasahin lang po natin, mga kaibigan. As a former president, Tatay Digong pursued criminals to protect the Filipino people. Under his leadership, we experienced relative peace and order. And the economy thrived, citizens felt secure, and law-abiding Filipinos were happy and grateful. Illegal drugs were curtailed. Criminals and drug addicts live in fear, and we could walk freely at any time of day or night. It is utterly un-Filipino to treat him with disrespect and strip him and his family of their dignity. For God's sake, he was the former president, and his daughter, the current vice president, is also being treated poorly. Unlawfulness and illegality seem to dominate today's landscape. I am praying for divine intervention to protect us not only from criminals, but also from those in power who should be using the authority to safeguard the Filipino people instead of oppressing and persecuting them. Let us all pray for peace, love, compassion to reign in our beautiful land once more. In a land where law-abiding and God-fearing citizens feel safe and protected by the authorities we elected into office. We must pray for unity among our divided people and work to eradicate hate, jealousy, greed for money, and greed for power, the roots of all evil. May the fear and love of God reign supreme in the hearts of our nation's leaders. God Almighty will save the Philippines. To God be the glory. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, Pastor Apollo Kibuloy. Ayan po, mga kaibigan. So, nagbigay na po ng statement si Pastor Kibuloy. Alam naman natin, guys, na hanggang ngayon po, no, ang masakit po dito, mga kaibigan, si Pastor Kibuloy, guys, hanggang ngayon, hindi pa rin siya convicted. Wala pa rin siyang kasalanan, guys. Kung ano yung ginawa kay Pastor doon sa Kingdom of Jesus, mga kaibigan, ganun din ang ginawa nila, guys. Ganon din ang ginawa nila sa Duterte. Di ba? At ang gumawa niyan, si Diwata uli. Palagi na lang si Diwata.
Sus Mariosep, ano bang meron si Diwata? Ha? Hoy, General Diwata, anong meron ba? Bakit palagi na lang ikaw? Partner, ang hindi ko maintindihan kung tignan natin nangyari sa pamilya ng Bangag noon ay walang kinalaman sa Duterte dahil walang pinklawan na nakaupo. Kaya di siya nakaganti. So, ang kaya niya, kaya siya ang ganito mga Duterte. Ibig sabihin, partner, ang ginantihan niya mga Duterte. Tama po kay partner. Tama po si partner, guys. Oh, nag-comment po siya sa ating comment section. So, yan po mga kaibigan, binigyan ko lang kayo ng updates guys patungkol po dito sa statement ni Pastor Kibuloy. Dahil alam naman natin guys ang kalagayan po ni Pastor, no? Isa din siya sa mga biktima. Isa din siya sa mga biktima ng oppression. 'Di ba? Threats sa power, yes partner, threats sa power niya ang mga Duterte kaya lahat gagawin nila, lalo ng oligarch, alam nila. Oo. Kasi po mga kaibigan, matindi talaga itong Bangag eh. 'Di ba? Matindi talaga sila guys kasi nga tama po itong sinabi ni partner no. Isingit ko lang guys na galit naman talaga itong mga Bangag, itong mga Bangag no. Galit naman talaga sila sa mga dilawan. Totoo 'yun. 'Di ba? Alam niyo 'yan eh. 'Di ba? Alam niyo 'yan, galit na galit sila sa dilawan. Pero bakit po ang Duterte ang ginagantihan nila? 'Di ba? Bakit po si Duterte ang inaano nyo? Kung galit kayo sa dilawan, dapat doon kayo sa mga dilawan. Bakit si Duterte? Diba? Yun yung sinasabi natin, mga kaibigan. Let's light a candle 7 p.m. every day. Yes, lahat po. Lahat po. Mag-light po tayo ng candle every 7 p.m. Diba? Ay, thank you very much, Brother Galvan. Batiin muna natin guys ang ating mga OFW, no? Ang ating mga suki dyan sa abroad, ang ating mga bagong bayani. Ayan po, kumusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagay at more blessings po sa inyo. Siyempre sa ating mga avid listeners, viewers, subscribers, kumusta din kayo mga kaibigan? Sana po nasa mabuti din kayong kalagay at more blessings. Yes let's all light a candle 7 p.m. Every day outside our house or home. Nga, Year of the Snake kasi ngayon eh. Year of the Snake. Okay mga kaibigan, pakinggan lang po natin itong balita guys, no? Update lang po tayo sa ating balita po. May pumalit na sa number 1 spot ng pinakahuling senatorial survey ng Pulse Asia. Nasa front ng balitang yan si Mean Los Baños. Parehong nasa rank 1 to 2 si Senator Bongo at ACT-CIS Party List Erwin Tulfo sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Lamang lang sigo ng halos 2 percentage points. Pasok din sa senatorial preference na dating Senate President Tito Soto, Senators Bong Revilla, Bato de la Rosa at TV host Willie Revillame. Nariyan din ang broadcaster na si Ben Tulfo, dating Senador Manny Pacquiao, Senator Lito Lapid, Makati Mayor Abby Binay, Senator Pia Cayetano, Las Piñas Representative Camille Villar at dating Senador Ping Lacson. Ikinagulat ng ilang eksperto ang resulta ng survey dahil karaniwan daw na nagda-number 1 ang mga manok ng Pangulo. Pero ito parang kumbaga amidst the crisis that the Duterte family has been going through and as well as the PDP laban na nagawa nila na mag number 1. Posibleng gumanda pa raw ang numero ni Go sa mga susunod na survey kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Makikita niyo na maraming pumuri sa kanya. Parang no matter what, loyal siya sa boss niya. Nagpasalamat naman si Go sa resulta ng survey. Sa pagbaba naman ng ranggo ni Erwin Tulfo sa survey, posibleng nakaapekto raw dyan ang mga petisyon para ipa-disqualify siya, bagamat ibinasura ang ilan dito. Somehow tingin ko it caused a dent na medyo na-damage, nagkaroon ng slight decline in his recent survey number. Si Senator Bato de la Rosa na kilalang Maka-Duterte, ikinatuwa ang resulta ng survey. I'm so happy na nag-work to my favor yung demolition job na ginawa ng gobyerno laban sa akin. Nasa number 14 naman sa naturang survey si Senator Amy Marcos. Ilang beses na siyang nawala sa top 12 ng mga survey, pero posible pa rin daw siyang makalusot. Tingin ko Ay nako, ito na naman si Manggagamit.
Ito na naman si Mangga. Oy, meron pong meron pong pinost. Ito pong si Mangga gamit, guys, no? Basahin lang po natin, guys, ha? Meron po siyang pinost dito, eh. Wait lang. Speaking of Mangga gamit. Basahin lang po natin, guys, ha? Meron po siyang pinost dun sa sa kanyang Facebook page, eh. Isingit lang po natin to. Kasi na-mention yung pangalan niya, eh. Ayan po, ayan o. Ito po, Bisaya po to, guys, ha? Waray po to, waray. Ha? Kung sino po yung waray dyan, ha? Ayan po. Maaro ako hindi dispensahan akong mga igkasi waray nga dili ako makatambong sa rally. Yang nga ang adlaw diha sa Tacloban. Dili ko makakarawat an ira gihimo kan FPRD. Gituntunan ko ang mga pahinabo para sa masayura na katawhan o kabugos ni tinuod nga solusyon hinuo nga pagkahan anay mga presidente. Okay, i-translate po natin ito, guys, mga kaibigan. Ito pong pahayag ni Mangga, no? Ito may translation po tayo niyan para maintindihan po ng lahat, guys. Kasi waray yan, waray. Ito po ang kanyang sinabi. Para maano lang natin, no? Ayan po. Ito po yung kanyang exact na sinabi po, mga kaibigan. Senator Amy Marcos hindi dadalo sa rally ng Alyansang Bagong Pilipinas sa Tacloban ngayong araw, ika-14 of March. Mensahe ng Senadora, nagpapaumanhin ako sa mga kababayan kong waray na hindi ako makakadalo sa rally mamaya sa Tacloban, hindi ko matanggap ang ginawa kay FPRD. Pinag-aaralan ko ang mga pangyayari upang maliwanagan ang sambayanan, makabuo ng makakatotohanang solusyon patungkol sa pagtangay sa dating Pangulo. Ayan po, ano pong masasabi nyo dito, guys? Ha? Ano pong masasabi nyo dito, mga kaibigan, sa sinabi po or sa statement po ni Manang Amy? Hindi daw siya dadalo sa rally. Sa kanilang sorties ng mga kanyang mga bangag na mga dahil nga hindi daw niya matanggap ang ginawa kay FPRD. Wow, galing naman, napaka-plastic naman. Ha? Ano masasabi niyo sa sinabi ni Amy? Meron ba kayong comment dito, guys? Or no comment kayo? Palagi na lang 'to naghugas kamay, no? Julol mo! Julol mo, Judas! Mahilig magdrama to, no? Sa totoo lang, guys, ang hilig talaga niya magdrama, mga kaibigan. Di ba? Mahilig talaga siya magdrama, mga kaibigan. Grabe. Sabi ni Pacner, ang masasabi ko, wag puro salita para magkunwari action. Hanap namin, yes! Orokan siya, Pacner! The best Orokan pala to. Ha? No comment, manggagamit, sabi ni Marisol Izo, no? Tupperware! Ay, Chrissy Brooks! Sabi ni Chrissy Brooks, nawawala daw si PRD. Andyan na po, Chrissy Brooks. Plastic yan! Ibang klase talaga itong mga to. Ha? Style niya, bulok! Kasi bakit nagsasalita-salita pa eh? Di ba? Wala naman siya naitulong sa Maria Joseph. Alam mo, ikaw, Senator Amy, kung talagang may concern ka sa mga Duterte, dapat dati pa. Di ba? Hindi sana nagkaaganyan yan eh. Kasi kapatid ka eh. Kapatid ka ni Bangag eh. Madali mo lang siyang sabihan eh. Madali mo lang siyang, di ba? Kasi magkapatid sila eh. Pati yung pinsan nyo, dapat, yung pinsan nyo, sinipa mo na yun eh.